Every time magkakaroon ng financial problem, yung hospital bill, saan ba humihingi? Di ba? Nangihingi ng pera lang. Tama. Ay, nagtitinda ng fishbowl, araw-araw may nauuwi sa pamilya niya, kaya nabubuhay. Ito, hindi ko alam kung paano ginagawa, di ba? Asa sa isang ano, di ba? Tapos pagkadating ng gipitan, wala. Humingi ng SG ng pera. Nagka-dengue, nang hingi sa mga Tama. kakilala. Dapat, Eh, ang anak mo nagkasakit, ikaw mismo, Ikaw. ang pamilya mo, ikaw. So una sa mga balitang boxing na sa isang live streaming ni Kuyang Joseph sa PSYT channel ay sinabi ng isang Casimero fan na si Sendong na mas mabuti pa ang fishbowl vendor. Ay may klaroong income kumpara kay Silver Voice na walang regular na trabaho at umaasa lang sa ayuda sa mga supporters katulad noong na-dengue ang anak niya. Marami pinagdadaanan niya kasi wala namang regular na trabaho si Silver Boys eh. Wala nga income. Kita niyo, every time magkakaroon ng financial problem, yung hospital bill, saan ba humihingi? Di ba? Nangihingi ng pera lang. Tama. Mga din sinabi mo, wala Ang siyang, anak, wala siyang steady, passive income wala. araw-araw na Buti matanggap pang, pamilya niya. Wala. buti pa nga nagtitinda ng fishbowl, araw-araw may nauuwi sa pamilya niya, kaya nabubuhay. Ito, hindi ko alam kung paano ginagawa, di ba? Asa sa isang ano, di ba? Tapos pagkadating ng gipitan, wala. Walang maibigay. Sa kaugnay na balita na ayon pa ni Sendong na hindi na nahihiya si Silver Voice na humingi at tumanggap ng pera para makalabas lang ang kanyang anak sa hospital. Dagdag pa niya na kahit may mag-offer ay dapat tanggihan kung may hiya sa balat dahil ang yayabang ni SV sa SOCMED. At pareho lang daw sila ni FLM na sa mga supporters umaasa na mas mababa pa sa kanila. Kadengue, nang hingi sa mga Tama. kakilala. Dapat, Eh, ang anak mo nagkasakit, ikaw mismo, Ikaw. ang pamilya mo, ikaw. ikaw, Ikaw. ikaw ang ano, haligi ng tahanan eh. Ako pre, mahiya ko ah. Kahit sabihin mo i-offer sa akin, pare. Tama. Ito, tulong ko sa ano, dyan sa anak mo, may sakit. Pre, ang sabihin ko lang, hindi. Kasi may kahihiyan pa ako eh. Ang yabang ko sa social media, tapos 5,000 tatanggapin mo. Tulong-tulong ng mga ano, 5,000, 1,000, para lang mailabas mo yung anak mo sa hospital. Tama. Lalaki ka, may alahas ka pa, may coach ka pa. Pwede ka pa, meron ka pang pwede ibenta. Gandang point yung may alas ka, di ba? Ba't nangihingi ka? Kaya nga, yung kahihiyan nga, hindi mo ikaw pare. Puta, nakakaya doon sa mga kaibigan mo, ihingi mo ng tulong, tapos makikita may coach ka. Ang yabang-yabang mo sa social media. Kumakain kayo sa ganitong ganyan, tapos ang tutulong sa'yo, mas walang wala pa sa'yo. Parang scammer ka na nun. Kasi yung tumutulong sa'yo, mas wala pa eh. Exactly. Ikaw meron ka, tapos hingi ka ng tulong o abuloy doon sa mga taong mas mahirap pa sa'yo. Di ba, pare? Sabi sa'yo bro, ito masabi ko sa'yo. Scammer ka nun. Loloko mo yung mga, Kapag iyan nawala ng GAB license, iyak yan. di ba? Tsaka yung cyber libel na to, hindi to pa sa cyber libel kasi ano to eh, may cyber libel na pinagmumura mo lang, sinasabihan mo ng pangit, ang pangit mo ganyan, bobo, tanga. Pero ibang degree to. Bro, So itong degree na to, ito yung pwede ka talagang matuluyan. defamation. Kasi, oo, hanap buhay na yung ano eh. Hanap buhay na yung sinisiraan mo, yung gusto mo na mawalan siya ng hanap buhay. Hindi ko alam kung anong degree na yan sa cyber libel, pero may degree yan. Kung mga mura-mura lang eh. Sa prosecutor pa lang, pag-aayusin pa lang kayo ng prosecutor, hindi na naakit sa taas yan eh. Para masampa yung kaso, doon pa lang pag-aayusin na kayo. Di ba? Napanood ko yun bro, yung nagkasakit yung anak niya, nanginginap pera. Oo. Di ba? Nagpapasalamat sa mga tumulong. Ako pare, Paul yun. tatay ako, may pride ako eh, na bilang isang ama, na never kong gagawin na sa mga kakilala ko na, pare, baka meron ka dyan o mga supporter ko, lalo na supporter mo. Parang kang wala ka pinag-iba kay FLM. Yung supporter mo tumutulong sa'yo. Parang hindi ko makita ron eh. Lalo na kung supporter mo tumutulong, nakakahiya. Eh, ang yabang mo sa social media, ang kapal ng ginto mo o tanso mo dyan. O ano man yan, tanso, ginto. May kotse ka. Isanla mo muna. Tama. Ano ka, bago ko lumapit doon, talagang zero na ako. Pare, wala na. Naibigay ko na lahat. All out na. Nabigay ko na, sanla ko na yung kotse ko. Nasanla ko na yung alahas ko. At least nakita na ginawa mo na yung best mo. Hindi pa ginagawa yung best mo eh. Hindi ka pa nagsasanla, hindi pa yun yung best mo. Pag ginawa mo na yun, dakilang ama ka na. Kaya ako naawa ko doon sa bahay kasi nakikita ko hindi pa dakila yung tatay. Parang ihingi mo, tapos magpapasalamat ka sa social media. Eh, ang yabang mo sa social media, kasi tinlex mo na yung kotse mo na may mga bituin sa langit. Nakakawa lang ako dun, sana kung idedemanda yung ano na lang,
Siguro, pwede mong idemanda yung babae para malaman niya yung mali niya rin nagawa. Tapos, sa prosecutor, meron namang ano yan arraignment. Usap na lang dun. O, siguro mapatawad. Pero yung lalaki, hindi na mapapatawad yung ama, yung asawa. O yun na, matutuluyan na. Alam mo, Sana, ma-realize niya yung nagawa niya ngayon sa asawa niya, sa bayaw niya, na naidadrag niya. Hindi niya na baka dahil nabubulag siya ng revenge niya eh. Sinabi niya doon sa last live niya eh. Hindi niyo alam kung ano yung pinagdaanan namin ng Casimero. Eh, sabihin ganun kalalim, ano? Namin nga na pare sa live. Kung panoorin mo yung last live niya. Yep. Kayo, wag kayo mag-comment dyan. Comment lang kayo ng comment. Hindi niyo alam yung lalim na pinagdaanan namin ng Casimero. Wala kayo dun. Ibig sabihin, kita mo, dala-dala niya yung pain. Sa puso niya, yung pain. Yep. Anger, tsaka revenge. Dala-dala niya, pare. Yep. Namin niya sa live. Binabati ko sa yung mga nagko-comment. Sabi, wala kayong alam. Kasi, ibig sabihin niya, di ba, wala kayong alam kung saan siya nanggagaling eh. Sasabihin ko, alam na namin kung saan nanggagaling. Gusto mo nang pagiganti. Kaso, sa Biblia, pastor ang tsuhin mo, pastor ang tatay mo, Silver Boys. Tanong mo kung ang revenge ay ano, mahalaga sa Biblia. Sinasabi ng Diyos, magpatawad ka para makamove on ka, para gumaan yung pakiramdam mo. At siya na ang bahala kung kung nakita ng Diyos may pagkakasala sa yung tao, halaan mong siyang magparusa dun sa tao. Yun nasabi sa Biblia. Kasi the more ka may grudge ka, meron kang pain, anger sa puso mo, Silver Boys. Tamo hanggang ngayon, hindi ka na nakamove on. Ang topic mo, birthday ni Sean Gibbons, pero ang tinatopic mo, Casimero. Correct. Ang title lang, di ba? Iba na yung, ano na siya pare. Cancer. Naawa rin ako sa kanya Oo Yung pain niya, cancer na sa puso. Parang ayaw na gumaling ng pain niya. Pagpatawad ka, tanggalin mo yung sakit, pain, anger sa puso mo. Mag-move on ka, ang galing mong talented ka, magaling ka mag-rap, magaling ka, marami kang alam gawin. Meron siyang audience. Meron kang audience, meron kang inside knowledge sa boxing dahil nasa MP. Correct. Ba't hindi mo i-vlog araw-araw yun? Meron kang group Sa mga iba-ibang update. Meron kang group na kilala ng MP. Kaya nga, pwede kang maging commentary sa live boxing. Announcer ka pa. Kaya nga, biro mo nawala lahat yun. Nawala lahat yung opportunity na yun. Hindi mo siya nakita na bulagan ng pain, tsaka anger, tsaka revenge mo. Yup. Pero kung pinagpatuloy mo, baka lampas ka kaya Joseph. Bakit? Joseph, May sense of humor siya Magaling siya rin magpatawa Kasamahan niya ng patawa yung niya, yung live streaming niya. Maraming manonood. Naniniwala ako. Kaso nabulag na siya ng pain, anger, tsaka revenge. Kaya yung hindi niya na nakikita na marami pang opportunity. Pwede siya mag-move on. Kaso dahil sa pain, dala-dala na mo yung grudge mo, burden. Tagalog na lang. Sakit sa puso, sakit. Nararamdaman mo sa puso mo, galit. Kinagdi sa puso mo, paghihiganti, ang nasa isip at puso mo. Kita mo. Nangyayari sa buhay mo. Akala mo okay yan, pero hindi yan yung full potential mo Sinasabi mo hindi na full potential ni Casimero. Hindi rin yan na nakikita kung full potential mo, Mark Lontayaw. You are better than that.